pero for 27, Yes, tomorrow we will submit. you have to call me. Kasi nagsasara na ng university. Sigurado. Sa mga magbabudget ko. Yung si Mayor. Ito. Mariel. Papa, ikutin lang na. Where do you want? Yun ang background. Yun tulay. Tulay. Jerry, dito ka. Walang po tayo dito. Walang po tayo. Alvin. So this is an Ukimo. Yes, sir. Tapos ito na ba? Okay na. Ano namin sir? Ang isang mga sir. Nandito po. Para kita-kita po. Abante, abante. Forward. Para po maganda yung palit nila sa mabilis. Take forward lang tayo. First na, Sir Suzuki. Sir Suzuki. I hope you're okay. Join us. Beside. Because they see Japanese. Sir, I just sent out time. Yes, it's your fault also. So, The contractor side, sir. Consultant, sir. ay, okay. Also, it's the Toyo's fault. Teka. Sorry. Yan. Okay na. Okay na. 2024. Okay na. Okay. Baba po, Sorry. Isa na natin kasi si Mayor. Opo, sige po. Tatrabaho pa. So, I-check lang ang tanong ha, sa May camera po sa likod. si Mayor. Hindi, so, mabilis yun to. So, nag-usap kasi kami ni Mayor. Pinaagap na sa akin. Dila nga, excuse mo. Ready na kayo? Yes, sir. Di ba, sir? Nakalag. So, nag-usap kami ni Mayor, pinagam na sa akin, pero itong bridge na to, nasira to noong July 2024, nung Typhoon Karina. At naging problema dito, ay pakikita nyo natin, ginagawa tayo ng flood control. Yung barge, dahil nga sa pagtaki ng tubig, tinamaan yung tulay. So, ang maganda naman, at no cost to government, yung Japanese contractor, yung Toyo, sasagutin yung temporary bridge na nagawa naman kumagaga ng konti, mga isang taon na halos bago nagawa, pero temporary pa rin siya and limited yung capacity. Tapos inform pa ako yung mayor na may mga panahon dahil kailangan i-maintain for safety, nagsasara. Siyempre, any closure sa mga tulay sa Pasig, they wish yan sa mga kababayan natin kasi kailangan na tayo ng tulay, magsasara pa tayo ng isang tulay. Kaya nagko-cross to from Pasig to Quezon City at namin dumadaan. Kaya napiperwish yung mga kababayan natin at naprati yung mga ibang lugar. So, nag-request si Mayor kung pwede isa natin yung kapagawa ng permanent bridge. May problema lang tayo na right of way sa Quezon City side. No? So, we have to address that. So, kakausapin ko yung nangyari ng lupa, yung FF Cruz, nananawagan ako sa FF Cruz ngayon na sana naman mag-cooperate. No? Kasi, wala tayong choice kung di mag-expropriate. So, kailangan natin yung lupa kasi kailangan natin gawin yung permanent na bridge. At gagawin na natin mas malapad to instead of 2 days na dati 2 days na ito. Nag-request si Mayor, gagawin natin 4 days. So, parang mas lumuwag yung biyahe ng mga kababayan natin. So, sinabihan
knowing PBBM, kung ano ang makakabuti sa tao, yun ang masusunod. So, and clearly kung makakabuti sa tao, so, kakausapin na lang natin kay Alin Palupa para makuha natin yung right of way as soon as possible para masiguro. So, yun nga, makommitment natin sa civil pass, iba din na rin sa QC. And we'll pass it sa hopefully 1 year and a half matapos tayo. So, kahit okay lang. So, kailangan yun. So basically, Sec, aabutin na ng tag-ulan. Ano yung magiging epekto no na temporary bridge pa lang siya pero papasok yung tag-ulan? Dati naman, nung permanent naman to, 2 lane naman siya. Ang important, ganun pa rin. Makakatulong lang ng malaki kapag na-widen na natin ang start. So wala namang masyadong epekto kasi sa tag-ulan. Kasi hindi naman natin papayagan na magsara to during the rainy season. So sabi ko nga, isasara lang nila to kapag konti yung tao sa Metro Manila. Pag-ibig, Pasko, yun nga. Hindi pwedeng magsara to on ordinary days. And just in case magkaroon ng masettle na yung dispute dun sa right of way, yung sasagot sa pagpapalit ng temporary bridge into concrete one ba, sir? Paano magiging funding nun? Ano yun? Gobyerno na yun. Gobyerno na po. Sinagot ng kontratista yan itong temporary. Last two questions. Gobyerno yan. Kasi kailangan na natin i-widen. Kasi gagawa na rin lang tayo, tama naman si Mayor, gagawa na rin lang tayo. Kumuha na tayo ng mas malapad. Sir, magkano kuya abutin ng construction? Mga 700 million. Saka saan po kukunin yung funding? 2026, 2027? Susubukan natin maghanap ng pondo for 26, pero most of it for 2027. Pero pipilitin natin na kung makuha natin yung right of way, mag-umpisa na tayo ngayon 2026. So, kailan po sisimula yung sa right of way? Actually, nagsimula na sila. Kaya lang kinokontest ng owner. So, we will have to either negotiate, pero kung ayaw talaga, wala tayong choice. Mag-expropriate tayo. Yung Sec- right of way sa QC, gano'ng kalaki yung pinag-uusapan natin dito? Sec? What is the width, Suki-san? Right? How many meters? 100. Sec, question. Sec, pwede kay Mayor Vico. I-check na lang. Sa akin na yun da. Mas alam naman nila. Ano yan? De, tatanong ko lang, Mayor, kung bakit importante na ang isang DPWH Secretary ay ini-inspect yung mga LGU projects tulad dito sa lungsod mo. Siyempre, pag nandito yung secretary, mas mabilis ang action ng lahat. Okay So na kasi po. itong hindi na bridge, hindi sila nag-uusap-usap. Kailangan ng ano eh, kailangan ng Nokia eh, connecting cord. Kailangan pa ng Nokia eh. Kailangan ng operator. Yung height po ng bridge is originally I think it was same. Suzuki-san, same height. Same clearance. Width lang ang magbabago. So lalapat tayo, dodoble yung dapat natin. Okay po. Thank you so much Anything po. else? Nothing? Oh, thank you. Nainitan na daw sila. Hey, Thank you. how are you? Yes, hello. Wait lang mga sir. Oh, sorry. Lagi na yung ano, Gusto kayo? sa kitty. Idol, gusto kita, Mark. Susunod ako. Yes, sir. Magsabit tayo. Ayoko ng ano eh, ayoko ng apple eh. Sunod po ito si Alvin. Yes, pero sa Nakapasok totoo, na yung maraming halos equipment hindi na ako pero ang Kasi maganda. pag nagtitigil pa sa Mukhang atin, effective yung soil cultivating strategy ng Euro 5 and ng Nabotas Area. Yes, oo. So, yung areas na sinabunan natin ng lupa, talagang nawala yan. hindi naman namin. So, yun ang initial feedback na pero importante makausap niya si Mayor Toby Chan kasi siya talaga mag-iluin na ay, sorry. Si Toby kasi katrabaho ko ng COVID. Si Mayor John Ray Chanco. Kausapin niya lang siya para makapagbigay siya ng update. Pero based on the update we got, quite effective yung strategy ng BFP tsaka ng Nabotas. Tatabunan natin. Kasi nawawala 30 hectares, roughly less than 30 hectares yung nasusunod. 40 hectares yung buong. Sir, are we expecting more equipment na mapag- Yes, pataga kami ng pataga. In
fact, nag-request na rin ako sa private sector. Sa SM, nag-commit ang SM. Sa Miguel, obviously, ang prime infra nag-commit. Sakay muna. Ano, maraming mga nag-commit. So tulong-tulong na kami nun kasi kailangan as soon as possible. Kasi nakita ko yung Bulacan, dumaan ako. Pag dumadaan ako ng NX, papansin ko pagpapalapit ng Bulacan, medyo nag-hazy na. Nagkabot yung kalsada. Sabi ni your last time, parang weekend magagawa. Tapos na. Tapos kahapon. Early yesterday, yung effective yung strategy ni John Ray sa ng BFG na soil cover. Kahapon, nag-full blast kami. Di ba Namamatay abot dito yung Depende kasi sa change of winds, wind direction. Yung Ngayon it's all going north. Kaya ako, everyday akong dumadaan ng NX. Napapansin ko talaga pagdating ng Bulacan, medyo hazy na. nakakot? Kailangan nyo talaga, kasi amihan tayo ngayon, so south to north, north to south. Pagka naghabagat to, ano na, west to east na, tama. Magpupunta na ito. So kailangan talaga, as soon as possible. Check ano ulit commitment Weeks na lang. Ano ulit commitment ng private? Hihingan nyo na po. Equipment, pataga, SM, San Miguel, Prime, talaga. Kasi yun talaga eh, kailangan nga talaga, soil, tatapunan na natin ang dun din. Dun din sa area. Tapos yung dredging material, nagde-dredge tayo. Yung nakukuha natin sa dagat na dredging material. Tsaka may nag-donate din ng panambak. Wala, yun nga ang way. Yes. Yes, ito. Ito maayos. Ito nga kay Mayor. Ito ng flood control. Ito talaga pagka Japanese siya. Kaya po ba? Jaika. Ito talaga. Pagka walang daya. Walang kalokohan. Okay guys. Sabit na ng sabit sa kami ngayon, kailangan nila. Ang inaayos namin ngayon, simulan na natin. Mag-ayos ng mga problema sa buhay. So, that's thank you guys. Kanila lang. Yeah.